Noong taon ng 1971, isang US Marine na nakadestino sa Palms Base malapit sa Mojave Desert ang maagang dumating sa isang lugar para maging kapalitan ng kanyang comrade. Subalit pagdating sa area ay dito niya na naabutan ang kasamahang batang sundalo na nakahiga sa kalupaan. At ang mas kakaiba pa doon ay nakita niya na ang gamit nitong rifle ay halos nakabaluktot na ng halos sa kalahati. Sa mga sandali ding yun ay kahit nangangatog pa sa takot at hirap ang kalagayan ay nagawa pa din namang maidetalye ng nakalugmok na batang sundalo kung ano ang mga naganap. At dito ay tinuran niya sa kanyang superior na may isang malaking tao na animoy nagmula sa impyerno dahil sa taglay nitong matingkad na kulay pulang mga mata ang sa kanya ay umatake sa nakalipas na gabi. Ang pangyayaring iyon ay ang siyang naging kauna-unahang pagkakataon na ang isang misteryoso at tinatayang may taas na 12 talampakang creatures ay nasilayan ng isang sundalong Amerikano. At kasunod na nga niyon ay di umano ay marami na ring mga US Marines at ilan pang mga servicemen ang nakakita sa tinutukoy na di maipaliwanag na nakakatakot na nilalang. Mga pangyayari para naman bigyang daan ang ukol sa alamat ng tinatawag na Yakaman na naninirahan umano sa napakainit na desyerto at ilang henerasyon ang nagtatago sa mata ng mga ordinaryong tao. Ang Marine Corps Air Ground Combat Center o ang mas kilala sa tawag na 29 Palms ay ang siyang ang pinaka-extensive na base ng mga US Marine na matatagpuan naman sa isang napakalawak na desyerto. Ang primerong pasilidad na nasambit ay isang ang twofold mission para makapagsagawa ng tulad sa mga live fire combined arms training at para na rin makapag-provide at makapagsuporta para sa mga nagtatrabaho daw mga tenant command mula pa rin sa hanay ng mga marine sailors kasama na ang para sa kanilang mga pamilya. Ang pinaka-eksaktong lokasyon ng naturang marine base ay sa California at ito rin ay nasa katimugang bahagi ng Mojave Desert. Sa lawak nga ng facility na aabot ng tinatayang 998 square miles ay masasabing mas malaki pa ito sa ngayon ilang mga maliliit na bansa. Makikitang sa kagandahan ng Mojave Desert ay isa ito sa kahangahangang lugar dito sa ating mundo. Subalit sa kabila ng mga iyon ay itinuturing din ang disyerto bilang hotspot ng mga itinatagong sekreto, mga misteryo at ng mga hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay. Way back 1970s, kasabay ng makabuluhang pag-expand o mas pagpapalawak sa base ng US Marines, ay dito na rin nga naitala ang hindi na mabilang na mga report kaugnay sa mga tinakot at ginambala ng kakaibang nilalang na tinatawag bilang ang Yakaman. Ayon sa alamat ay nagpapagala-gala daw ang Yakaman sa kalawakan ng Mojave Desert, partikular na mula sa lokasyon ng Joshua Tree National Park papunta sa lugar na tinatawag naman bilang ang Death Valley na isa naman sa pinakamainit at pinaka-remote places dito sa ating daigdig. Ang pangalang Yaka ay hango sa isang tipikal na mga flora na matatagpuan sa area. At ilang mga local press television reporter kasama na ang mga amateur cryptozoologists at mga Bigfoot researchers ang tahasang nagsasagawa ng pagsasaliksik sa lugar at umaasang kanilang masusulyapan ang kakaibang nilalang na pinaniniwalaan din nilang talagang nag-exist sa lugar kasama ang ilang mga wild animals na naroroon. Kaugnay sa intro ng bidyong ito ay matatandaan ngang ang kauna-unahang sighting o di umano'y first time na pagkakakita sa Yakaman ay nangyari noong taong 1971. Ayon sa kabuuang salaysay, isang gabi habang naka-duty at nagbabantay ang isang batang marine recruit sa isang malayo-layong sulok ng malawak na 29 Palms Base ay bigla nga itong ginulat ng isang mala-estrangherong ingay mula sa kanyang kinaroroonan. Kung kaya't dahil doon ay napalingon siya patungo sa isang bahagi ng napakadilim na disyerto. At habang kasalukuyang mas tumitindi ang naturang kakaibang ungol ay waring nadarama at halos maamoy na ng batang Marines ang animoy papalapit na halimaw na nakapaligid sa kanya.
Matapos lang ang ilang saglit, saktong pagpihit ng sundalo sa kanyang tagiliran ay dito niya na nakaengkwentro ang isang 8-footer na nilalang na tinuran pa nitong sobrang nakakasulasok ang amoy dulot ng mabalahibo nitong katangian habang sinabayan pa ng nakakatakot na kulay pulang malabagang mga mata. Sa pagkakataong iyon ay dito na umano nawala ng ulerat ang batang Marines at nang sumunod na araw ay dito na rin siya natagpuan ng kanyang comrade na sana'y hahalili sa kanyang pwesto. Nakalugmok sa lupa habang kapansin-pansing ang kanyang hawak na baril o rifle ay nagawang maibaluktot ng halos sa kalahati. Sa medyo hirap na kalagayan ay dito na rin sinikap na idinetalye ng sundalo ang ilan pang mga naganap bago nga siya mawalan ng malay. Isinalaysay nito sa kanyang dumating na kasamahan na isang ang napakalaki at napakamabalahibong lalaki ang biglang lumabas mula sa kadiliman ng disyerto at mabilis na lumapit sa kanya. At sa kabila ng pag-angat nito sa kanyang rifle habang inuutusan ang nilalang na huminto ay hindi naman ito sumunod at mas lalo pang lumapit sa kanyang kinatatayuan. Matapos nga yun ay saglitan nga lang nang mapadikit na talaga ang halimaw ay napakabilis lang din itong nahawakan ang baril ng batang Marines kasabay na rin ng biglaan nitong pagpapatumba sa sundalo na dahilan ng pagkawala nito ng malay. Gayon pa man ay hindi lang pala ang naranasan ng batang recruit ang siyang ang naging sighting sa Yacaman noong parehas na gabi ding iyon, sapagkat ayon naman sa ilang mga local inhabitants o yung mga nakatira sa residential area na malapit lang din mismo sa 29 Palms Base ay sa halos pareho ding oras ay sinasabing may mag-asawa ding nakakita sa kakaibang dalawang nilalang na ang isa pa umano dito ay tinatayang nasa height na 12 feet habang ang isa naman ay maihahalin tulad lamang sa wangis ng isang bata. Nakita umano ng mag-asawa ang dalawang Yacaman na dumadaan mismo sa kanilang bakuran matapos nga silang maalerto dahil sa walang tigil na pagkahol ng kanilang mga alagang aso. Ang mga Yacaman ay maihahalin tulad din sa isa pang creatures na tinatawag namang Sasquatch sapagkat parehas itong malalaki at may anyo din ng mabalahibong katawan habang nakapaglalakad gamit ang kanyang dalawang paa. Bagamat sa lahat ng mga pangyayari ay di umano'y nagpadala din ng mga tao ang FBI at CIA sa pinangyarihang lugar upang mag-imbestiga sa insidente ay wala namang official document na nagkukumpirma sa naturang 1971 Yacaman appearance. Dahil sa kadalasang mga engkwentro ng mga taga South California kaugnay sa mga Yacaman ay naging sapat na nga ang mga bagay na yun para ipagpatuloy ng ilang mga Bigfoot research groups ang magsagawa ng mga ulat at palagi ang pagsasurvey sa lugar para pa rin mangalap ng mga palatandaan. At sa loob pa rin ng nabanggit na dekada ay ang isang ang babysitter, gayon din ang tatlong magkakaiba pang mga marine report ukol sa may kinalaman sa pagkakakita sa halimaw ang siya nga muling panibagong naitala sa lugar pa rin ng Southern California, malapit pa rin mismo sa Mojave Desert. Matapos iyon, year 1979 ay isa namang elderly couple ang sinasabing muling may nasaksihan na kakaibang nilalang. Matapos ngang kanilang makaengkwentro, ang isa namang may kabataan pang lalaki na huminto mismo sa harapan ng kanilang minamanehong sasakyan. At ayon pa nga sa sinasabing mag-asawa ay kapansin-pansin daw na ang parting dibdib nga nito ay halos sinlaki ng isang refrigerator. Pero matapos umano silang titigan ng kakaibang lalaki ay biglaan umano itong naglaho sa gitna ng kadiliman. Inimbestigahan pa mismo ang pangyayaring iyon at sa pag-e-examine ng mga otoridad sa lugar ay nag-ugat iyon para naman kanilang makita ang 17 piraso ng mga misteryosong bakat ng paa malapit nga kung saan naganap ang insidente. Gayunpaman, sa kabila ng ilang mga stakeouts ay wala pa rin namang nahanap na karagdagang patunay ang ilan sa mga Bigfoot fanatics para sana maging tunay na ebidensya ukol sa existence ng naturang mailap na nilalang. Pero paglipas ng ilan pang taon, year 1988 ay bigla na naman ngang nabalot ng lagim ang kapareho pa ding area nang makaengkwentro muli ng dalawang kasapi ng US Marines ang tinawag nilang red-eyed monster habang sila nga noon ay pabalik na sana matapos ang pagde-day skiing sa lugar ng Big Bear. Yun nga lang ay hindi naging matagumpay ang paghabol ng dalawang sundalo sa naturang halimaw. Subalit ang insidente ay agad namang ipinabatid ni US Marine Ken Pak sa pamamagitan ng pagpapalagay
pagpapadala niya ng isang official report sa isa namang Sasquatch researcher na nagngangalan namang si Douglas Rupp. Sa dinami-dami ng sinasabing sightings ukol sa mga yakaman ay hindi din nga nakaligtas dito, pati na maging ang hukbong panghimpapawid ng Amerika o ang US Air Force. Matatandang ang Edwards Air Force Base ay nasa lokasyon ng nasa 144 miles sa kalawakan pa rin ng Mojave Desert. Sikat o kilala ang basing ito bilang isang smooth desert runway at dito rin isinasagawa ang ilang mga test pilots at dito rin naglalanding ang mga space shuttle na ginagamit ng NASA. At kung atin pang aalamin ay meron ding napakalaking subterranean infrastructure ang Edwards Air Force Base na nasa mismong ilalim ng naturang disyerto, na kung saan ay sadya talaga itong ginawa para naman maging lihim na taguan o kaya'y mailayo sa mata ng karamihan ang ilan sa mga black project at ang ilan pang mga idine-develop na aircraft o mga bagong tuklas na teknolohiya na hindi pa nga maaaring isa publiko ng gobyerno ng Amerika. Gayunpaman ay ang ilang mga naka-install na security camera sa nasabing estriktong area ay nagawang makuhanan ang ilan sa mga sinasabing imahe na mula sa isa ding yakaman na nagpapagala-gala sa mismong loob na pasilidad ng US Air Force. Ito ay base na rin sa mga persistent record at ilang mga naglalabasang istorya mula pa rin sa loob ng Edwards Air Base. Bukod sa mga red eyes o mga pulang mata na nasilayan ng karamihan, ay meron din namang insidente na sinasabing ang kanila namang naka-encounter ay isa namang nilalang na may asul na mata. Tulad na lang ng isang salaysay ng isang security policeman na nagngangalang si Sergeant Michael House na base nga sa kanyang kwento na noong isang gabi panahon ng Tagsibol taong 1974 habang siya ay nagpapatrolya sa isang outskirts area parte pa rin ng syudad ng Edwards ay dito naman niya nasilayan ang isang kumikinang na asul na mata na sa tingin niya ay ang siya din umanong pinakamalaki sa kanyang mga nakita sa tanan ng kanyang buhay. Inihinto mano ni Sergeant House ang minamaneho niyang truck ng mga oras na iyon at minabuti na lang napagmasdan ang estrangherong bagay na kanyang nakita. Subalit nakadama ng takot ang naturang serviceman nang mapansing unti-unting lumalapit na papunta sa kanyang kinaroroonan ang may mabahong amoy na halimaw kasabay pa ng mga nanlilisik din itong kulay asul na mga mata. Sa mga sandaling iyon ay sakto din namang nakareceive ng order si Sergeant House at siya nga ay pinababalik na sa kanilang base kung kaya't walang atubiling nagmamadaling muli itong sumampa sa kanyang bihikulo at nagliang nilisan ang nakakatakot na lugar. Pero dahil sa kanyang kuryosidad at kahit na nga medyo may pangamba pang nadarama ay pagkalipas ng ilang mga oras ay napagpasyan din namang balikan ni House ang eksaktong lugar. Subalit yun nga lang ay ni isang palatandaan ukol sa blue-eyed monster na kanyang nakita ay wala ngang naiwang kahit ano na maaaring maging basihan para nga matrace ang mailap na desert Sasquatch. Bagamat ang naranasan ni Sergeant House ay ginawa nito ng formal na report, ay ang iba naman sa mga sundalong pinakitaan ng mga yakaman ay pinili na lang na wag nang magsalita o formal na isalaysay kung ano naman ang kanilang version kaugnay sa kanilang mga na-experience patungkol sa halimaw. Kung kaya't noon ay naging dagdag na rin ang kanilang pananahimik upang masabi ng karamihan na isa nga lang talagang kwento-kwento o alamat ang mga nilalang na yakaman. Subalit magkagayon man, sabihin man ng ilan na isa lamang urban legend ang mga yakaman ay sinasabing hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nga tumitigil ang ilang mga kaganapan na kung saan ay nagpapatuloy pa rin umanong gambalain ng naturang mga halimaw ang ilan sa hanay ng mga military personnel na nasa lugar, gayon din kasama na ang kanilang mga pamilya. Sa katunayan, bilang isa sa sinasabing proof ukol sa pag-e-exist ng mga yakaman ay noong taong 2009 nang magsagawa nga ng reunion sa Edwards Air Force Base ang ilan naman sa mga police squadron officer mula sa hanay ng 6,510 o ang mas kilala sa tawag na Desert Rats. Sa taon kasing nasambit ay dito muling sinariwa ng ilang mga former officer kung ano ang kanilang mga naranasan kaugnay sa pagkakaengkwentro nila sa mga blue-eyed monster. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagpapatuloy pa rin ang urban legend patungkol sa isang 12-foot humanoid na mga yakaman na mahilig ngang manakot sa mga nagtitraining na US Marines.
At bukod pa sa pangambang idinudulot nito ay nagpapatunay din lamang ang mga yakaman na bagamat kaaya-aya sa paningin ay punong-puno din naman ng kababalaghan at panganib ang desyerto ng Mojave. At ang isa pa ay hindi nga talaga maitatangging sa sobrang lawak at napaka-remote area ng naturang disyerto ay kayang-kaya nga nitong magtago ng isang sekreto sa kung totoo nga bang wala o meron ba talagang mapanganib at nakakatakot na nilalang na naninirahan dito na tulad na lang sa maalamat na red-eyed at blue-eyed na mga yakaman.